bakit nakalusot. Kasi dapat malaman natin paano nakalusot sa inyo. Yeah. Paano nakalusot sa presidente yung 1.45 trillion na halos pinalitan ng Kongreso, yung budget, yung President's budget, yung Philippine Development Plan. Paano nakalusot sa inyo? Gusto nyo ho ba makakita o makarinig ng kwentuhan ng mga tanga? Gusto nyo ho ba? O, panoorin nyo ho itong video na to, pero bago lahat, sana like, subscribe. Malaking tulong na ho yan sa ating channel sa mga gusto mong maging member ng ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Basahin natin to, lakyan muna natin para mabasa nyo yung katangahan na pagko-question tsaka katangahan na sagot. O, dito muna tayo kay Auntie Claire. Sunod-sunod niya, Auntie Claire, Torre, Auntie Claire, Torre. O, Auntie Claire muna. Halimbawa, taga Mindanao ako. Tapos kinontak ko yung 136, magre-ring ba siya? Malamang magre-ring. Emergency hotline yan eh. Sagot ni Torre, magre-ring ma'am. Okay. Tapos may sasagot siya. Malamang pag tinawagan mo yung emergency hotline, may sasagot dyan, magre-ring yan. Ano sagot ni Torre? May sasagot. Malamang. Emergency hotline niya eh. Anong purpose nito mga kabayan? Pinapakita ho kasi nila na oo may magre-ring. Oo may sasagot sa emergency hotline. Pero yung isang kababayan natin na tinawagan ng 911, 10 minutes na daw ho, wala pa rin sumasagot. Oh. Anong ginagawa niyo nan? Gaslighting? Anong ginagawa niyo yan? Anong katangahan na question at sagot yan? Ha? Anong kaingotan yan? Diba? Tatawag ka ng emergency hotline, syempre merong mag-ring. Pero nung tinawagan yung isa nating kababayan, mga kababayan, yung isa nating kababayan, kailangan ng emergency, tumawag ng 911. Siyempre, hindi scripted at real life na nangyayari yung situation. May sumagot? Wala. 10 minutes na daw ho, wala pa rin sumasagot. Ano nangyari mga kababayan? Sa kasamang palad, binawian ho ng buhay yung nangangailangan ng emergency. Di ba? Kaya, yung sistema ng 911 emergency hotline, wag ho kayong magpaniwala dito kay General Torre na to. Mabilis ho sila rumisponde, lalo na pag scripted. Pero pag real life situations na, ayan, palpak na ho yan. Kapag real life situations na, palpak na ho yan. Kaya, yung mga nakikita nyo ho sa daan mga kabayan, yung mga nagkukunwari checkpoint, oo, meron iba, totoo. Pero yung iba, picture lang yan. Picture lang yan, for documentation lang yan. Di ba? Scripted lang yan. Bakit? Napatanayan naman natin na scripted to. Bakit? Tinawagan ni Torre yung isa niyang bata. Humalap sa CCTV, tapos sumalut. Hindi ba scripted yon? Diba? Tapos sasabihin na, ay meron pa pala. Hindi pa tumatawag si Torre. Nandun na agad, rumisponde na agad. Oh, hindi scripted yon. Diba mga kababayan? Itong pag-uusap nila nitong ito kasing si Auntie Claire, fake news, sinungaling pa. Itong si Torre, medyo may pagkatanga, di ba? Medyo ayan, si Benny Abante, katulad nito. Joke lang, di ba? Dito naman tayo mga kababayan. Dito kaya Benny Abante na gustong ang tawag dito, nag-press conference at gustong gustong magpabida. What do you mean say magpabida mga kabayan? Kasi press conference nga eh. 'Di ba? O, tingnan natin itong gusto niyang gawin o gusto niyang sabihin dito kay VP Sara. Panoorin natin to. G? Bilang bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung bahay. O. Dinamay mo pa ang Diyos. Saan? Sa kabalastugan nyo? Bahana sa buong Luzon. O. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Ano sabi niya? Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Mga kabayan, anong gustong gawin nito si Benny Abante? Benny Abante, anong gusto mong gawin ni VP Sara? Umuwi ng Pilipinas tapos lumangoy sa baha? Bakit? Siya ba ang gumastos sa pondo ng flood control projects? Kasama ba siya sa mga mali-malitang flood control projects? Kasama ba siya sa mga mali-malitang pera na pinuslit ng mga boss nyo? Marcos Jr. o Romualdez Zaldico, kasama ba siya doon? Diba? Ni Brave 18 Marines nga, wala sinabi na Duterte. Wala silang hinatiran na malita sa Duterte. Diba? Anong gusto mong gawin ni VP Sara? Umuwi siya ng bansa, tapos languyin niya yung mga consequence na ginawa nyo.
Di ba? Kasi mga kabayan, ito si Benny Abante, congressman ito sa Luzon. Di ba? At bali-balita, mga kabayan, itong si Benny Abante, nakatanggap ng di umanong mali-malitang pera. Sinabi ng Brave 18 Marines. Di ba? Itong si Benny Abante, mga kabayan, congressman sa Luzon. Ibig sabihin, nakasama din siya sa mga mali-malitang pera. Sigurado, corrupt din to. Sigurado na nagkaroon din to ng parte sa flood control issue, 'di ba? Anong gusto mong gawin ni Bibi Sara? Umuwi tapos languyin yung ginawa nyong kakorupsyonan diyan sa flood control scandals, 'di ba? Just imagine meron tayong impeachment court dito. Ayan pa. Dapat maharap siya. Ayan pa, impeachment court. Merong kumakatawan ng mga abogado para dito kay BP Sara. At sinabi nitong presiding officer na hindi muna kailangan na humarap si BP Sara sa impeachment court sa plenaryo. Bakit? Bakit? Kasi hindi nga kinakailangan niya, kulit mo. Diba? Kung kinakailangan, edi sana pinasabpina na nitong si presiding officer Chis Escudero. Kasong hindi nga Tsaka sinabi niya din naman na hindi niyo siya makukonvict kasi nga walang 16 ang majority. Diba? Anong gusto mo, impeachment trial, umuwi siya ng Pilipinas tapos magpagita dyan? Anong gagawin niya dyan? Doon pa nga lang sa mga defense team niya, di na kayo makatagos. Kay Bibi Sara pa kayang attorney siya. Diba? Doon pa lang kila Atty. Michael Powa, Atty. Binluan, Atty. Nalbasa, Atty. Ferrer, lalo na si Atty. Season, 'di ba? Ngayon si Atty. Lyndon Bakel, 'di ba? Hindi na nga kayo makatagos sa kanila. Gusto mo bang papuntahin ito si VP Sara diyan sa plenaryo? Bakit? Para nakaupo lang siya sa gitna. Nakaupo lang siya sa gitna parang si Atty. Sheila Season na okay, sige. Kasi wala naman silang katulad ni Atty. Sheila Season, 'di ba? Ganyan lang chill lang. Kayo, nanggigitata na kayo sa pawis. Di ba? Bakit? Kasi ang hihina ng mga dokumento na sinusumiti nyo. Di ba? Ang hihina ng mga allegations nyo. Ang hihina ng mga akusa nyo dito kay Bibi Sara. Tapos gusto mo pauwiin siya ng Pilipinas at humarap dyan sa plenaryo na yan at lumangoy dyan sa baha na ginawa nyo sa flood control projects. Di ba? Talagang ito si Nasaan Benny siya? Abante. Iba Nasaan din siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron Oh. akong nakita na video. Sumasayaw pa siya. O ngayon, Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin. Nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. hindi ka kinikilabutan sa sinasabi mo, Benny Abante? Bakit mo pa ginagamit ang salitang Diyos hindi ka naman maka-Diyos? Diba? Tsaka bakit mo sinisisi itong Vice President? May presidente pa tayo, hoy. May presidente pa ang Pilipinas, walang hindi lang ang vice presidente. Bakit hindi nagagampanan ni Bongbong Marcos yung trabaho niya, ipapasa mo sa vice presidente? Bakit? Oo, di ba? Nakikita naman natin mga kabayan na hindi nagagampanan ng trabaho ng maayos na ito presidente natin ang trabaho niya bilang presidente ng Pilipinas. Ngayon, ito si Benny Abante mga kabayan, yung mga problema sa Pilipinas, yung mga baha, di ba? Mga baha, mga dam na gumuguho dahil diyan sa flood control scandals, dam na gumuguho diyan sa mga corrupt na contractors, di ba? Ngayon, ipapasa mo yung mga problemang yan sa Vice Presidente. Bakit? Inutusan ka ni Marcos Jr. Inutusan ka ni Romualdez. Ganon, di ba? Pati ang taong bayan napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito. Hindi milyon-milyon, boy. Bilyon-bilyon. Di ba? Sa mga di po nakakalam, 400 million na ho ang nagagastos dyan sa impeachment trial na hanggang ngayon, mga kababayan. Fishing expedition pa rin ang ginagawa nitong prosecution team. Wala pa po sila napapatunayan dyan sa impeachment trial. Tapos ngayon sasabihin ni Benny Abante, buwis ng Pilipino. Oo, buwis namin ang ginagastos nyo. Ang winabaldas nyo, ang ninanakaw nyo. Diba? Tapos ngayon, lahat ng mga nangyayari, lahat ng mga ninanakaw, lahat ng mga confidential funds, baka mamaya lahat ng confidential funds si Marcos Jr. ipasa nyo kay Bibi Sara.
'Di ba? Lahat ng problema mga kababayan, lahat ng basta lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas, pinapasa nila dito kay Vice President, hindi sa President. Bakit? Eh, syempre, boss nila ang President eh. Na binibigay ng mga Pilipino. Oh. Oh, humarap ka na. Humarap ka na. Para Ba't kaharap? matapos na ito. Oh, tingnan mo, mga kababayan, no, meron pa siyang pa-cross-cross doon, no? Tanggalin mo yan, masusunog ka. Ikaw naman. 'Di ba? Ang dami mong pinagsasabi diyan, ang dami mong ninakaw, ang dami mong merong allegations na nakakarating sa iyo na meron ka palang natanggap na maleta, tapos nagsusot ka ng cross, mahiya ka naman sa Diyos. Ang cross ano 'yan, ang tawag dito, ginagalang 'yan, hindi 'yan binabastos, ha? Tandaan mo 'yun, ha, Benny Abante. Tandaan mo 'yun. Mga kababayan, nakikita nyo yung kung gaano kadesperado ang prosecution team, 'di ba? Katapos ng impeachment trial, talagang may press conference sila para mapatunayan nila sa taong bayan na kine-claim nila, 'di ba? Kine-claim nila lagi na ang tawag dito, kine-claim nila lagi na uy, nanalo kami sa day 16, uy, nanalo kami sa day 15, uy, nanalo kami dito, 'di ba? Lagi nilang kine-claim 'yon, mga kababayan. Bakit? Para magpabango sa publiko, 'di ba? Para magpabango sa publiko, lalo na itong si Malaki ang butas ang ilong. Sino kaya 'yon? 'Di ba? Kada tapos ng impeachment trial talagang meron agad, 'di ba? Merong agad tawag dito, merong press conference agad na nakanda para sabihin sa publiko na nanalo ulit sa araw na ito ang prosecution team, which is, mga kababayan, hanggang ngayon hindi pa sila nakakatagos dito sa defense team ni VP Sara. 'Di ba? Lahat ng mga allegations, lahat ng problema sa Pilipinas ipinapasa dito kay Vice President Sara Duterte, pero ang presidente natin walang ginagawa. 'Di ba? Napapansin niyo kung may ginagawa? O sige, anong nagawa niya na sa panahon ng baha ngayon? Namigay ng stuffed toys. Namigay ng stuffed toys imbis na pagkain, 'di ba? Imbis na pagkain, bigas, delata, mga canned foods, mga canned goods, 'di ba? Namigay ka stuffed toys. O baka sabihin niyo na naman ungrateful yung mga nakatanggap. Sige nga, kainin mo yung stuffed toys. Diba? Mga kababayan, wag ho kayong wag ho kayong magpabulag dito sa mga prosecution team, ha? Kung gusto niyo ganyan na lang ang mangyari sa Pilipinas, di magpabulag kayo na magpabulag dito sa prosecution team. Magpahubog ho kayo, magpamanipula po kayo ng utak diyan sa prosecution team. Dito naman ho tayo, mga kababayan, dito kay Congressman RC, di ba? Palakpakan muna ho natin, di ba? Kasi mga kababayan, meron po silang ang tawag dito, Committee on Appropriations. Kasi mga kababayan, sa panahon na ngayon, meron ho silang 7 point something trillion na budget para sa 2027, mga kababayan. At 2027, next year, 2028 ho, sigurado tayo, mga kababayan, itong budget sa 2027 na to, nanakawin at ibubulsa lang ho nila para makabulsa sila. Pag nakabulsa sila ng pera o nakanakaw sila ng pera, mga kababayan, gagamitin ho nila gagamitin ho nila para sa 2028 elections, di ba? Paano? Di yung pangkampanya, di yung gagamitin nila post ng poster doon, post ng poster dito, di ba? Ganun ho yun, mga kabayan, gagamitin ho nila pangkampanya itong 7 point something trillion na to na para sa 2027 budget. Kaya, mga kabayan, tumutok ho kayo lagi dito sa PH News Talk. Kasi ho, hindi ho natin papalampasin itong mga gantong bagay na baka mamaya kasi ho, ang pinaka madumi na pera o pinaka-corrupt na pera na pumasok sa Pilipinas yung budget for 2026. Kaya ngayon, mga kabayan, tutukan ho natin itong budget for 2027 kasi ho, baka mamaya matulad na naman ito sa budget ng 2026. Baka mamaya, mga kabayan, ito 7 trillion na to, mabulsa na naman ng mga kawanan. Mabulsa na naman ng mga crocs. Diba? Panoorin naman natin ito, mga kabayan. Good afternoon.
first question is to the chair of the DBCC. Can you explain to us what is particularly, basically the role of the DBCC in rationalizing the National Expenditures Program, particularly on public policy standards, on in alignment with the Philippine Development Plan, and maintaining an equitable distribution of resources? Madam Chair, Your Honor, the DBCC as a committee considers, approves, and recommends to the President yun pong ating medium to long-term fiscal program. Kabilang po dyan yung ating projected deficit and fixing as well the ceiling, the expenditure program. At yun po yung ginagamit ng DBM naman kapag na-fix na po ng DBCC yung ating magiging ceiling ng expenditure program. Yun po yung ginagamit na ng DBM sa pag-assess ng bawat isang proposal ng mga ahensya. At sa DBM na po nangyayari yung pag-assess po natin ng alignment with our priority development plans and implementation readiness of the proposal. And you have parameters, for example, in assessing projects of the departments. Can you name it? Yes, Your Honor, Madam Chair. Among others, unang-una po kapag meron pong proposal, yung completion po ng supporting documents. So meron po tayong mga nakalatag ng mga budget preparation forms na makakapag-prove po ng tinatawag naming implementation readiness. Dahil kung implementation ready po yung isang proyekto, ibig sabihin po, consistent din po dun sa ating GAAS release order, mabilis pong ma-implement yung project pagkapasa pa lamang po ng GAA. Kasama rin po dun sa ating assessment, yun po kanilang utilization rate. Gaya po ng nabanggit ko kanina, ito po yung dahilan kung bakit may ilang department po na medyo bumaba dahil may mga continuing pa po silang mga pondo from 2026. With that, how can you explain that 1.45 trillion of the national budget in the 19th Congress were realigned to projects that were not really meant to be? Paano po na-implement yung 1.45 trillion in the insertions, diversions, amendments? Without the knowledge of the President and without interference from the Department of Budget and Management and the DBCC. Your Honor, Madam Chair, ito po ay sa 2026 po. No. Upang hindi na maulit ngayon, bakit nakalusot? Kasi dapat malaman natin paano nakalusot sa inyo. Yeah. Paano nakalusot sa Presidente yung 1.45 trillion na halos pinalitan ng Kongreso, yung budget, yung President's budget, yung Philippine Development Plan. Paano nakalusot sa inyo yun? Madam Chair, Your Honor, marahil po ito po yung mga changes that was introduced doon po sa ating 2026 GAA. Ito rin po yung dahilan kung bakit po doon sa veto message ng ating Presidente, sinubject niya po ito doon sa further documentation at pagbibigay po sa amin bago po ma-release ng DBM yung karampatang allotment, ma-substantiate at ma-document po muna ng mga ahensya kung saan po nakalatag yung mga changes na na-introduce po bago po namin i-release yung mga allotment, Your Honor. Ibig po sabihin na bet nyo na lahat ng mga projects, for example, lalo na sa Department of Public Works dahil may naging controversy, we should learn from our lessons. Have you learned your lesson? Your Honor, Mr. Chair, yes po, for 2027, talaga pong sinusuportahan po ng complete documentation, including po yung Program of Works, ang bawat isa pong proyekto na nasa 2027 National Expenditure Program. Wala po bang leadership fund allowed? Wala po at hindi po kami aware, Your Honor, kasi po we only evaluate the proposals as submitted by the department. So, ibig sabihin, yung 1.45 trillion na pinalitan ng mga leaders ng Kongreso na nakaraan, hindi nyo alam? Sa DBM? Your Honor, ang projects po ay nakikita po namin after the NEP, the GAA, the enrolled bill was submitted after the BICAM. National budget, pinalitan. 2024, pinalitan. 2025, pinalitan. So, ibig sabihin, wala po kayong monitoring.
yung DBM po, hindi nyo ba pinarating ito sa presidente na ganito yung nangyayari? Your Honor, Madam Chair, patungkol po doon sa mga, although yun nga po, I am not personally privy on that particular items, yung pong pagbabago naman po doon sa NEP to GAA, ay ang comparison lang po nito once we receive the enrolled bill bago po tayo mag-recommend. At yun nga po, ang naging karampatang rekomendasyon was to subject kung meron man pong changes na na-introduce or new projects, ay isubstantiate po ng mga departments bago tuluyang ma-implement. Pero ang secretary po ng DBM, isa lang yan. Marami po kayong mga staff na matatagal na dyan. Ano ba nangyari? Bakit pumayag na hindi nyo ba brinif yung ating executive, yung ating presidente na ganyan ang ginagawa ng Kongreso? O wala na lang kayong kibo? Ganun po ba? Madam Chair, Your Honor, isa po sa observation na parati naman pong naipaparating din po is yung effect po ng ng mga changes na ito, particularly sa implementation ng iba pang mga priority projects. At kabilang nga po sa ilang naaapektuhan would be some of the foreign assisted projects na priority rin po ng administration. And this is regularly reported din naman. Priority po yung flood control, yung 1.45 insertions and in 3 years? Priority po ba yun? Kaya po, Your Honor, Madam Chair, nandun po sa veto message na ito pong mga changes in the budget as introduced, including among others, the flood control projects, ay dapat po na sumailalim sa determination ng department, substantiation po nila ng details itong mga proyekto na to, including other applicable budget rules po, Your Honor, Madam Chair. Yung pong tungkol naman sa unprogrammed appropriations for 2027, 111.984 billion. Kasama po dito, ang pinakamalaki po dito, yung DPWH, DOTR. Can you submit all the projects stated by the different implementing agencies? At ano pong status nito mga ito? Ito ba mga, kasi po nakalagay dito, support to foreign assisted project. Hindi sinabing foreign assisted project. So, ano po yung mga items na ito at ano pong status ng mga foreign assisted projects na ito? Aprobado na ba to? Kung hindi pa, gaano katagal ito mapoprocess? At kung aprobado na, bakit nasa unprogram, bakit hindi sa program? Madam Chair, Your Honor, lahat po ng foreign assisted projects na nasa unprogrammed appropriations for 2027 ay sumasa ilalim pa po sa necessary approval sa ICC at sa ED Council. At lahat po ng mga ongoing or aprobado na pong mga foreign assisted projects ay nasa loob po ng programmed appropriations. At we will submit to the Committee on Appropriations, Madam Chair, Your Honor, the breakdown of the support to foreign assisted projects na lahat po ay sumasa ilalim pa sa review ng ICC at ng ED Council. Can you submit it at least 1 week or 2 weeks before the plenary? We will do, Your Honor. Thank you. And my next to Secretary Federico. Nung nagsasalita po kayo kanina, parang ang tingin ko napakaganda ng ekonomiya ng Pilipinas. You said that ang debt to GDP ratio natin ay 56%. Tama po ba yan? Sir, the general government debt to GDP is currently at 58.6%. Is there any other parameter? Yung general debt, meron pa po bang hindi general? Yes, sir. National government debt. Nga po, ang tinatanong ko yung national government debt to GDP ratio, That which is more appropriate. In That is this 64.9%, Your Honor. 9%. And it was announced by your office in February 3. Tama po? Cannot remember the date we announced, but that's the number po, 64.9% for national government debt to GDP. Salamat po sa Department of kay Secretary, kababayan ko, Ilocano, Secretary Balisacan.
meron po kayong mga projections dito na pagtaas sa 2027, 28 nung ating GDP, nung pagbaba ng inflation. Ano pong basis nito? Well, the primary driver for the sharp slowdown in the last 3 quarters is one, the governance issues, right? Two, the Middle East conflict that led to sharp increases in oil prices. That drove inflation sharply, and those combinations caused a taming of was it increase or a deterioration of the consumer and business confidence. So yung the domestic demand slowed down significantly now. So moving forward, and what we are trying to convey here is that we must address those issues. Of course, we cannot do much about the Middle East conflict, but we should be able to respond through the appropriate tools in our hands to moderate the impact of those. And that's what we did under the Uplift program, for example. With respect to the other one, this governance and corruption issues that also impacted on our on domestic sentiments, business and consumer sentiments, that requires a lot of reforms from us, including those reforms that would have to come from Congress. I outlined this morning, for example, some of the laws that we must pass to establish that or reestablish trust in our institutions and governance. But we also can do a lot of things like speeding up the implementation of programs, particularly those overly delayed projects, so that the services of these projects can now be felt by ordinary Filipinos. Those, I think, will establish confidence and move us to move forward, will speed up our recovery, and would enable us to achieve the 3.5 to 4.5% growth for next year, for this year, and 5 to 6 for next year. Would you agree po na ang pinakamalaking dahilan dito ay yung ng pagbagsak na ekonomiya natin ay yung budget and flood control scandal? Kasi po wala pa namang Middle East crisis nung late 2025 pero bumagsak na ng 3% yung GDP natin from as high as 5%, di ba? Mas mahigit 5%. There were already, even before the Middle East conflict, of course, there were already some other disturbances, like there was a surge in global trade uncertainty because of because of the changing tariff regime in the U.S. That happened way before the Middle East conflict, and that affected trade flows and investment flows around the world. Then, of course, as we were trying to recover from that, including the effects of, remember, we also had the unfortunate climate-related issues during the last quarters of 2024 and early 2025 and 2025. We are always recovering from that when the Middle East conflict coming in. So those combinations really dented our business and consumer confidence, and that's so the domestic demand you could see it's particularly consumption. So do you think confidence will return? I believe so. We believe so. If you are, hindi po nare-resolve yung governance issue? I believe so. If we have to work as whole of government. I don't think that any one sector, any one branch of government can resolve that issue. We have to work as the entire government, Congress, the executive, and
even our judiciary. This is an issue that as a nation, we have to face. And of course, there must be a public policy on that. And I think the executive department should lead the public policy on the resolution of this governance issue. Ano po ba ang gagawin ng executive department dito sa pagre-resolve nitong public policy issue na ito? Yes, for those in the executive that we have control of, for example, I mentioned about the execution. This is faster execution of government programs, particularly infrastructure. I think that we can do, and that's what we are trying. We are now addressing, because the two quarters of underspending, if we can mobilize that in the second half of the year, that could drive growth substantially. And that is what we are working on, speeding up the implementation. In the meantime, Congress has also had to pass those urgent laws that we have identified as key to reestablishing confidence in our institutions, particularly addressing the structural issues that I also mentioned earlier. Thank you. I don't want to belabor the point, but my opinion is that the president should really mean it to resolve these issues of budget and flood control infrastructure scandal, to be able to regain the confidence of investors, businessmen, and even our foreign investors. Thank you. Last Maraming question salamat po. is, That will be the last question. di pa meron pa, oh. Zero na. Meron pa. Okay, last question. Last question, Kong Egay. Maiksi. Kanina ni Secretary Frederick Gona, kailangan po talaga may discipline yung spending natin sa kinakaharap natin na 1.6 trillion na deficit for this year. So importante na yung gagastusin natin magpapaunlad sa atin. Tama po, Secretary. Yung po bang katakot-takot, nakita ko po yung pag-angat ng maraming mga programa, katakot-takot po ayuda. In fact, kahit sa ayuda, pagdating po sa social, sa livelihood project na makapagpaangat ng kabuhayan, mas maliit kaysa dun sa talagang ayuda na pamigay lang. Para mas sinasaboy lang yung pera. Sa kalsada, for example, bigyan ko ng example. Yung po ba wise utilization of resources, yung 8 billion pinamigay ng presidente sa 42,000 barangays, 20,000 pesos sa 5 scholar, at 100,000 para sa mga proyekto ng barangay. Do you have enough absorptive capacity to monitor kung saan napunta tong 8 billion na ito? Sa amin sa Caloocan, yung 100,000 para sa scholar, pinag-hati, ginawang tigli 5,000. Yung 100,000, Mga kababayan, dito sa sinasabi nito si Congressman Heresy, may papakita ako sa inyo dito sa sinasabi niyang nabigay ang itong si Marcos Jr. ng 21,000 pesos sa isang estudyante sa 20,000 pesos, bali 100,000 pesos ho ang binigay sa isang barangay, tapos 20,000 pesos ho ang matatanggap ng isang estudyante, bali 5 estudyante ho ang makakatanggap. Papakita ko sa inyo ito. Nasaan yun? Yan. Anak ng barangay captain, isa sa mga nakatanggap umano ng 20,000 mula sa Presidential Scholarship Program. In short, mga kabayan, itong sinasabi nilang 20,000 pesos is 20,000 pesos per each student sa hindi ko ma-explain na maayos 20,000 pesos each
sa 5 students. Sa 5 students ng barangay, 20,000 pesos each ho ang matatanggap ho nila. O, tingnan natin to. Wala bang korupsyon na naganap dyan? O parang may backer dyan. Bakit? Kasi isa sa mga anak na itong kapitan na to, mga kaubayan, nakatanggap ng umano'y 20,000 pesos mula sa presidential program. Ibig sabihin, mga kaubayan, yung mga mas nangangailangan ng nitong 20,000 presidential scholarship program, napunta lang dito sa anak ng kapitan na may kaya naman kasi, 'di ba? Sumasahod, 'di ba? Sumasahod diyan sa kanyang tungkulin bilang kapitan. Pero mga kabayan, itong 20,000 pesos to, nakatanggap pa yung anak niya. Na sana 20,000 pesos to, ang nakatanggap na lang yung mas nakangailangan. Ibig sabihin, mga kabayan, itong 20,000 pesos na to is pili lang. 'Di ba? Pili lang. 'Di ba? Kung ginawa na lang nito si Marcos Jr., yung 100,000 pesos, ginawa niya na lang 200 or namigay siya ng 1 million pesos. Pwede na siguro yung 1 million pesos. 1 million pesos per municipality. Di lahat ng mga maski high school or junior high school, senior high school, college student, 'di ba? Makakatanggap kahit 5,000, 3,000, 4,000, 'di ba? Makakatanggap 'yan, mga kabayan. Ba't hindi niya magawa-gawa 'yon? 2 milyon or 1 hanggang 2 milyon piso sa isang munisipalidad. Ba't hindi niya magawa 'yon? Pero yung mga mali-maliit ang pera na ninanakaw nila, talagang pursigido makakuha o makapuslit ng pera, 'di ba? 'Di ba, nakikita niyo yung korupsyon na nangyayari sa atin, mga kabayan. Nakikita niyo yung pili, 'di ba? Pili na nakakatanggap ng mga pera mula sa presidente. Kasi yung ginawang program o scholarship program na itong presidente natin hindi ho patas, 'di ba? Yan. Bakit hindi patas? Ayan, nakikita niyo naman, 'di ba? Tuloy natin ulit dito kay Congressman Eric G. Ano ba ho, gumawa ng project, yung stud, yung sa kalsada, yung nilalagay. So, paano na monitor to? Paano natin ma-account itong 8 billion na ito? Okay. Thank you for that last question, Kong Egay. I think the question was addressed to, kanino po naka-address? Kay Sec Kim. Yes, Please reply. Mr. Thank you. Chair, Your Honor, kung ito po ay mga proyektong ini-implement po ng LGU galing po sa national government, meron po tayong standing agreement with DILG. Bukod pa po ito sa regular audit function po ng Commission on Audit. So DILG, Your Honor, is in charge po of monitoring the proper implementation of these projects vis-a-vis the guidelines for the utilization po. But we'll take note of that particular concern, Your Honor. Thank you. Thank you, Kong Egay. Thank you, Sec Kim. We now go back to the majority. May we call on Congressman Romeo Momo? Sir, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Mr. Chairman, I don't know where to address this question, but anyway, in the government's medium-term policy on infrastructure spending, the proposed budget allocation should be between 5 to 6% of the GDP. I think this policy is consistent with all other emerging economies in the world. My question is, in our 2027 budget, how many percent had been allocated for infrastructure development versus the projected GDP for 2027? So, Kong Momo, are you addressing to the question to any particular agency? Anybody who can answer that, Mr. Chairman. Chair Momo, if I may direct that question to the DBM. So what Yes, is yes. the infrastructure budget relative to the GDP? Yes, Madam Chair. Madam Chair, Your Honor, infrastructure projects in the 2027 NEP is at 4.4% of our GDP. 4.4% is 1.467 trillion, I think, That is correct, Madam which Chair, is Your way Honor. far behind
1.66 trillion if our GDP is 33 trillion in 2027. Tama ba ako, Madam Chair, na 33 trillion ang ating projected GDP for 2027? That is correct, Madam Chair, Your Honor. So therefore, ang 5% sana is 1.66, di ba, Madam Chairman? So malayo pa po tayo doon. Bakit po hindi natin binuo na lang ng buong 5%? So that we can catch up with all other countries in Asia or in the world in terms of infrastructure development. Actually, Madam Chair, Your Honor, yung isa pong consideration natin. Madam Chair, Your Honor, yung benchmark po na nabanggit po na Honorable Congressman Momo, hindi pa po kasama doon sa binanggit po natin actually our ongoing public-private partnership. So yung 4.4% po natin ay pawang yung nandun pa lang po sa National Expenditure Program. At meron pa po tayong mga infrastructure projects which we intend to undertake through PPP na hopefully pagka in-add up po natin ito, can push up yung atin pong ratio of infra spending as a percentage of GDP higher close to the 5% benchmark. Yes, Madam Chair. Well, in the distribution of infra projects in 2027 by agencies, DPWH garnered 42.2% of the total share. Ang DOTR is second is 16.9. Ang nagtataka lang ako, Madam Chair, ano ho itong GOCC's infrastructure program? Ano mga klaseng infrastruktura pa to? Madam Chair, Your Honor, yun pong nakatag sa infrastructure projects under BSGC or GOCCs. Ito po yung ating subsidy para po sa mga GOCCs na mag-i-implement ng iba't ibang infrastructure project. Nangunguna na po dyan yung National Irrigation Administration, which is a GOCC na mag-i-implement po ng various irrigation projects nationwide. Gayon kasama rin po dyan yung mga fish port projects under the Philippine Fisheries Development Authority, as well as, among others, Your Honor. Madam Chair, in putting up an amount in each agencies of government, I think one of the consideration is the absorptive capacity. Am I right, Madam Chair? It's one of the parameters. Yes, Your Honor, Madam Chair, among others. Do you agree that or are we in agreement na ang DepEd which will have a 36.6 billion pesos for 2027, ang 2026 nga hindi pa nila naumpisahan? Maubos kaya nila ito, Madam Chair? Madam Chair, Your Honor, that's one of the reasons kung bakit po ang recommended level for DepEd classrooms ay 36.6 dahil po yung kanila pong 2026 appropriations ay currently pa lang po nila sinisimulang i-implement, i-procure o kabilang na po yung pagda-download sa mga LGUs as one of the modalities chosen by DepEd, Your Honor. The same is true in the Department of Agriculture, Madam Chairman. The amount is 37.99%, which is 2.6% share of the total infra budget. Hindi ba alam din ng lahat na ang Department of Agriculture's projects in our region is not yet started until now for 2026. Wala pa ho, hindi pa naumpisahan. So magpa-pile up lang ho itong mga allocations na ito. Madam Chair, Your Honor, we are aware po of the status of implementation of the farm-to-market roads. Kaya po ang nirekomenda po naming level is less than the amount originally proposed by the agency dahil po sa kanilang patuloy pa pong implementation of their 2026 project. I was wondering, Madam Chairman, when DPWH is the engineering arm of the government, bakit hindi natin ginamit sila ngayon? Bakit maliit lang ang ilagay natin sa kanila when we all believe that the absorptive capacity of DPWH is even higher than the rest of the agencies implementing infra projects?
Madam Chair, Your Honor, isa rin po ito sa naging consideration ng DPWH at nung sila po ay ating tinanong during the budget preparation, mas nag-favor po sila na implement ito ng mga respective implementing agencies. Bagamat available pa rin naman po na option kung yung implementing agency po ay pipili na gamitin ang DPWH as a partner, posible pa rin naman po ito subject to entering a memorandum of agreement for the purpose. Alright mga kabayan, dyan na kung tatapos ang ating video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. God bless po sa ating lahat.